Nagmamatigas pa rin hanggang ngayon si Libyan leader Muammar Gaddafi. Ang punto niya ngayon, kailangan daw ng Western countries na ang Libya at sa isang interview noong linggo, sinabi ni Gaddafi na malaki raw ang papel ng Libya pagdating sa regional at world peace. Sa mga nakalipas na taon kasi, ang ilang gobyerno, lalo na mula sa Southern Europe, umaasa sa Libya para pigilan ang mga immigrant na nais tumawid sa Mediterranean. Malaki rin daw ang naitulong ng bansa sa paglaban sa Al-Qaeda. Kamakailan lang, kinundena ng ilang Western countries si Gaddafi dahil sa pagpatay sa daan-daang nagpoprotesta laban sa kanya. Akusasyon na itinanggi naman ni Gaddafi. Tayong mga non-professional singers lang ba ang nakakalimot ng lyrics kapag tayo'y kumakanta? Well, nagkakamali kayo dyan. Ang Canadian rocker kasi na si Avril Lavigne, aminadong maski siya, nakakalimutan din ng lyrics ng kanyang sariling kanta. Paliwanag ng singer, marami daw kasi siyang iniisip. Kaya para safe, lagi siyang may kopya ng lyrics pag siya'y nasa stage. Kabilang sa mga kantang pinasikat ni Avril ang Complicated, Girlfriend at Skater Boy. Nakatakda naman niyang ilabas ang kanyang bagong album na Goodbye Lullaby sa UK ngayong araw. Naku, bayaran na naman po ng tax sa susunod na buwan, kaya maging responsable po dahil kahit mga big time na tao, madalas pa rin naiipit dahil sa di pagbabayad ng buwis. Ang Oscar winner at veteran actor na si Al Pacino, target ngayon ng Internal Revenue Service sa Amerika. May back taxes daw kasi itong aabot sa mahigit $180,000 o mahigit 8 bilyong piso. Inaasikaso na ng kampo ni Pacino ang problema ayon sa kanyang representative. Alamin naman natin ang latest na balita mula sa Tweets on the Go sa aming mga GMA reporters at iba pang personalities. Sabi ni Oscar Oida, fetus isinilid sa handbag na tagpuan sa Quezon City. Ayon naman kay Rauna Crisostomo, 200 plus OFWs from Libya just arrived on board Brunei Airlines. Another 200 will arrive. At ang tweet naman ng PhilAm na nakasama sa American Idol Top 13 na si Thea Mejia, to all my Filipino fans, mahal ko kayong lahat. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. I love you all. Sundan ninyo lang ang kanilang Twitter accounts para malaman ang latest saan man sa mundo. Itutuloy ngayong araw ng House Justice Committee ang pagdinig sa mga impeachment case laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Subalit, tulad ng mga naunang hearing, iginiit ni Gutierrez na hindi siya dadalo. Dagdag pa niya, magkikita-kita na lang daw sila sa Senado. Narito ang report. Bagamat naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema si Ombudsman Mercedes Gutierrez, itinuloy ng Kamara ang pagdinig sa dalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ang mga complaint ay inihahain ni na dating Akbayan Representative Risa Ontiveros at Renato Reyes ng Grupong Bayan. Parehong idineklara ng House Justice Committee na sufficient in grounds. Ang basehan ng impeachment, ang kakulangan ng aksyon sa umano'y maanumalyang NBN-ZTE deal, ang kontrobersyal na dinner ng presidential party sa La Cirque sa New York noong taon 2009, fertilizer scam, issue ng Euro Generals at ang Mega Pacific Deal. Ngunit sa pinakahuling pagdinig ng Justice Committee, hindi na naman sumipot ang ombudsman. Kailangan ko pa bang mag-attend sa isang moro-moro, sa isang proseso na meron ng, by this time, meron ng desisyon. At saka coming from a committee headed by somebody who has an axe to grind against me. Ang tinutukoy ni Gutierrez ay ang committee chairman na si Niel Tupas Jr. Ang ama kasi ni Tupas may kinakaharap na graft charges sa ombudsman. Itinanggi naman ni Tupas na ginigipit niya ang ombudsman alang-alang sa kaso ng ama. The party has taken an official stand. I assure the public that the party stand will not in any way affect my impartiality. Ngayong araw, pagbobotohan na ng mga miyembro ng Justice Committee kung may probable cause o may sapat na basihan para litisin ang ombudsman. Pero para kay Gutierrez, sa puntong ito pa lang, alam na niya ang magiging desisyon. It's a foregone conclusion that they will prepare these articles of impeachment against me. At kung uusad ang kaso, dadalhin na ito sa plenaryo
Dooy magbobotohan ng mga kongresista kung iaakit ang articles of impeachment sa Senado para sa isang impeachment trial. May pag-iingay na nagaganap ngayon sa labas ng batasang pambansa. Panawagan kasi ng grupong bayan, bumaba na sa pwesto si Ombudsman Merceditas Gutierrez at maparusahan si former President Gloria Macapagal Arroyo sa mga anomalyang kinasangkutan umano nito. At may news to go, si Julio Segovia. Julius. Yes, Kara, nakikilos protesta sa harap ng batasang pambansang militanteng bayan bilang suporta sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Bit-bit ang mga placard na may katagang impeach Mercy Now, ipinapanawagan ng mga relihista na maalis sa pwesto bilang ombudsman si Gutierrez. Kasabay nito ang pagsusulong nilang maparusahan si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Ayon sa militanteng grupo, wala raw ginawa si Ombudsman Gutierrez para mapanagutan ng nagdaang administrasyon ng mga kinasangkutan nitong anomalya. Malinaw na indikasyon daw nito ang kawalan ng kasong naisampa sa Sandigan Bayan kaugnay sa 728 million peso fertilizer fund scam at ang tinaguriang Euro General Scandal. Magpapatuloy ang rally kasabay na isinasagawang botohan kung may aakyat na ba sa plenaryo ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Gutierrez. Namigay pa ng puting rosa sa mga ralista sa mga pumapasok na tao sa loob ng Kamara para hikayating sumuporta sa kanilang panawagan. Nauna nang nanindigan si Ombudsman Gutierrez na hindi siya magbibitiw sa tungkulin. Tingin niya, may bahid politika kara ang impeachment complaint laban sa kanya dahil minamadali raw ito ng mga kongresista. Gayong may motion for reconsideration pa siyang nakabinbin sa Korte Suprema para mabasura ang reklamo laban sa kanya. Karabantay sarado naman ng pulisya ang Kamara para tiyakin ang seguridad sa isinasagawang kilos protesta. Yan muna ang latest mula sa Batasang Pambansa. Julio Segovia, on the go. Maraming salamat, Julio Segovia. Sa pagdinig ngayon ng House Committee on Justice, pagbobotohan ng probable cause ng mga impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. At para bigyan linaw ang nangyayari ngayong proseso ng impeachment, makakasama natin ang dating Solicitor General at kilala sa kanyang mga anti-graft exposés, si Attorney Frank Chavez. Magandang umaga, Attorney Chavez. Welcome to News to Go. Good morning. Good morning, Howie. So, famous words ni Ombudsman Gutierrez, moro-moro lang daw itong impeachment proceedings. Ano yung point of view niyo dyan? Ang sinasabi niyang moro-moro dahil sa pagtingin niya may bahid politika. Well, it goes without saying, this is a political exercise. We do not determine guilt or innocence of the respondent in these proceedings. It's always a question of numbers, no? Pero mali naman siya pag sinabi niya na bahid politika. Dahil kami, for instance, I'm talking about myself, testigo ako. I have nothing against her personally. I am just a citizen, a taxpayer, who has just gotten fed up with inaction on the part of the ombudsman. Pero sinasabi niya may conflict of interest daw yung chairman na namumuno nitong Committee on Justice, no? Si Congressman Tupas na may kaso yung ama dun sa ombudsman. Di kaya may conflict of interest yan. Baka yun ang sinasabi niya may bahid politika. Hindi naman siguro because I believe in the capacity of these congressmen to rise above their personal considerations. At kung ito ay may mga kasong personal na with the Office of the Ombudsman, hindi dapat sumipsip sila sa kanya para masikaso yung kaso nila na in their favor. Pero the fact is that they're pushing with this impeachment because they believe, and I join their sentiments, that there is sufficient basis to impeach the incumbent ombudsman. So, sa tingin nyo ba, halos tapos na yung laban sa House, sa Kamara, at ang labanan ngayon nasa Senado na? I think they have the numbers. Eventually, in the fullness of time, magkakaroon na ng articles of impeachment at ito ay dadalhin na sa Senado at doon magkaroon ng litigation. Para lang sa benefit ng ating viewers na hindi masyado nakakaalam ng proseso, bakit pa kailangan i-impeach ang ombudsman? Can't the president just fire her? She is a constitutional officer. Hindi siya pwedeng tanggalin ng presidente precisely to maintain the independence of the holder of that office, no? So, kailangan talagang i-impeach. That's the only way you can remove the ombudsman. At pagkatapos sa House of Representatives, dadalhin ito sa Senado, parang magkaroon ng paglilitis. Pero hindi naman dyan nagkaroon ng katapusan sa Senado. Dahil na after she is impeached by the Senate, magkakaroon pa ng filing of criminal charges against her. At doon lamang siya pwedeng husgahan kung guilty or not guilty.
Kung not guilty siya, then libre siya. Pag guilty siya, kailangan siyang magsilbi ng panahon sa kulungan. Okay. So, nabanggit na nga yung Senado, no? Kasalukuyan may hearings din doon kaugnay ng military corruption, no? Coincidental lang ba to o may connection yung dalawang issues? Alam mo, Howie, noong March 2nd, nag-appear ako sa Kongreso at doon ang testimony ko is to indicate that the ombudsman should be impeached. The following day, noong March 3, nag-appear din ako sa Senado upon invitation of the Senate to clarify that it is not correct to say that there were no plunder charges filed against General Ligot and General Rabusa. Because when nobody cared at that time, March 15, April 15, and April 22, kami, ang grupo namin, Operation Clean Hands, composed of Makati-based lawyers who are still idealistic, both young and not so young, formed themselves into that group and were bound together by a commonality of purpose, and that is to expose, prosecute, and to seek the conviction of corrupt people in the three branches of government. That is what led us to file the plunder charges against General Carlos Garcia, against General Jacinto Ligot, and against Colonel George Rabusa. So, pinaliwanag namin doon sa Senado na kami bilang complainant, hindi nga kami binigyan ng mga notices ng proceedings ng Office of the Ombudsman. At ito, in all fairness also to Gutierrez, nasampa ito ng panahon pa ni Marcelo, ni Simeon Marcelo as Ombudsman. Pero hindi niya ginalaw ito mga plunder cases against Ligot and Rabusa. Nag-concentrate siya doon sa kay Garcia. At sa pag-aaral namin, palpak naman at mali yung information na final niya sa kay General Garcia. So finally, these cases are being discussed. The case against the Ombudsman will also be reaching the Senate. Do you think these anti-corruption cases, these issues are reaching a new climax? I mean, paano naiiba yung panahon natin ngayon? Is this giving you new hope after all of these years? Don't give me new hope, Howie, because the hope within myself never left me. You remember, you were my client in 1985 when Lino Broca, Ben Cervantes et al. Were hailed to court on trumped-up charges of inciting to sedition during the time of Marcos. And that was 1985, but I trace my involvement in the fight against corruption 15 years earlier. I was in the first Battle of Mindiola Bridge on January 30, 1970. And I have never changed because I don't want to give up the fight. For as long as there is one Filipino who offers himself as a counter-friction to this malady that threatens to metastasize our society, called corruption, there is hope for all of us. Pero ang dami na pong disappointments, di ba? So, what makes this particular moment, is this moment any different from all the previous moments nung na-disappoint yung taong bayan dito sa mga corruption issues? The moment that we have now offers the same kind of passion that we had several years ago, the moments that pushed us to fight against corruption. So we cannot just simply give up. And if I may quote Lord Alfred Tennyson, he said, "That which we are, for one equal temper of heroic heart, made weak by time and age, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. And we will not yield until we shall have achieved good, honest, and effective government for all of us Filipinos." Alfred Lord Tennyson talked about Filipinos? No, that's Frank Chavez talking about us. Lord Alfred Tennyson sharing with us his vision of how it is to really just fight on without giving up. So what's the best case scenario in the Senate with the hearings about the military and then Mercy Gutierrez's case reaching the Senate? What, in your heart of hearts, what is the scenario that you're hoping for? Well, you know, when I appeared before the Congress a day before, on March 2nd, that was for the purpose of exposing the inadequacies, the art of mastering, doing nothing on the part of the Ombudsman. The following day, I also exposed the inaction and the omission of her predecessor. The purpose of bringing all of this to the public attention is that we have reached a stage when the institution called Office of the Ombudsman
has become a failed institution because of the inaction of the leaders of that office. What I see is, particularly in the case of Merceditas Gutierrez, is that there is going to be sufficient evidence for probable cause on the House and eventually for a verdict of impeachment against her in the Senate. In the case of the plea bargaining agreement and in the Sandigan Bayan, all is not lost because I was proposing to the senators during the hearing that the plea bargaining agreement could and should, in fact, be withdrawn or rescinded by the parties that submitted that to the Sandigan Bayan. And then cancel the bail, and we go back to the status of the proceedings before the plea bargaining agreement was submitted. Okay. Sir, on that note, maraming salamat, Attorney Frank Chavez. Thank you so much. Thank you. It's always my pleasure. Hindi man siya haharap sa kamera, nakatakda namang dumalo sa isang forum si Ombudsman Merceditas Gutierrez para ibigay ang kanyang panig sa impeachment proceedings. At susunod, ang preparasyon ng mga Katoliko para sa pagdiriwang ng Ash Wednesday bukas. Mga larawan ng batang Kate Middleton, masisilayan sa Royal Wedding website. At sa Fit to Go, tampok ang Zumba exercise. Matinding calorie burner na mag-enjoy ka pa. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.